Tapos kagaya no, wala namang kautang-utang. Ano kayo ng kamote? Nadamay lang dahil dun sa pinsan. Sinisingil nyo. Sige nga. Ay nako. Hindi ko maintindihan sa inyo kung anong utak meron kayo. May nagtanong sa akin, "Good morning, Boss Rai. Ano po gagawin ko? Wala naman po akong utang sa mga lending apps, pero marami pong nagte-text at tumatawag sa akin. Sinasabi na may utang daw po ako. Nag-start po ito nung ginawa akong contact reference ng pinsan ko." Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago natin siya sagutin, ibitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Pasensya na ho kayo, talagang ginabi na ako, no? Pero pipilitan ho natin, no? Matapos agad, okay? Ang katanungan nyo po is, maraming mga tumatawag sa inyo at nagme-message na may utang daw kayo. No, pero wala naman kayong utang. Nagsimula ito nung ginawa kayong contact reference ng pinsan nyo. Okay, yan ho ang mahirap, no? Pagka ho talaga nadamay kayo, no? Dun sa utang ng may utang. Kaya kung nasabing nadamay, for example ho, no, kagaya nga nung pinsan nyo, ginawa kayo kuno na reference. Di ko alam kung totoong reference kayo eh. Kasi kung ginawa ho kayong reference niyan, dapat alam nyo. Ibig ko ba sabihin, dapat tumawag sa inyo, no, at kinausap kayo nung OLA mismo na ginagawa nga kayong reference at nagtatanong sa inyo tungkol sa pagkakakilanlan ng pinsan nyo. Yun po ang reference. Pero sa malamang po yan, mga ninakaw lang ho yan doon sa contact list ng pinsan po ninyo. Kasi ganyan ho yan, no? Pagka ho kasi mag-a-apply kayo, no, sa mga online lending apps, no, ng utang, kailangan nyo ho muna kasi silang i-download. Ngayon, pagka na-download nyo na sila, kaya manghihingi ho ng permission yan, no? Doon sa inyong mga contact list, mga messages, email, kung ano-ano pa, no, para ho makapag-apply kayo. Kasi pag hindi nyo binigyan ng permission yan, hindi kayo makakapag-apply, no? So, ang nangyari ho dyan, nung binigyan ng permission, ayan na, napasukan na ho ng malware, tapos po yung mga contact details po, no, yung mga ibang detalye, nakuha na ho ng mga abusadong online lending apps na yan. Okay? Ngayon ho, malamang ho, hindi ho nakapagbayad, no, sa katakdang oras yung inyong pinsan. Ngayon, itong mga abusadong online lending apps na to, hindi nga marunong maningil, no. Pati ho yung mga nasa contact list, tinatawagan niyang mga yan. Okay, sa sobrang kalituhan ng mga bugok na yan, dahil wala kang alam sa paniningil eh, pati kayo sisingilin. Wala naman kayong alam-alam dun sa utang, di ba? Pagka ho ganyan ang ginawa sa inyo, hinaras kayo, no, kung ano-ano pinagsasabi, no, i-complain nyo ho sa SEC tsaka sa National Privacy Commission. Kasi ho, kaya ho kailangan yung i-complain sa National Privacy Commission kasi wala naman ho kayo ibinibigay na detail sa kanila eh. Paano ho nila nakuha yung ninyo, detalye po ninyo? Di po ba? So, ibig sabihin, hinakaw nila yon. Di po ba? So, may breach sa privacy. I-complain nyo po sa National Privacy Commission. So, gawin nyo po is mag-email ho kayo sa kanila, no, ng complaint. I-attach nyo lahat ng mga dapat nyo i-attach. May mga screenshot kayo ng mga mensahe, ano po. Tapos pagka pina-attend kayo sa kanilang opisina, puntahan nyo po para matuluyan yung bugok na yan. Di ba? Kasi pag hindi nyo pinuntahan niya, kagaya nga ho na sinabi ni Kajani, hindi ho mababaliwala ho yung complaint niyo. So, kailangan natuluyan nyo. Ganun din ho ang gawin nyo sa SEC. Okay? I-complain nyo po siya using email, tapos po pag pinatawag kayo, puntahan nyo po, no? Ganun ho ang kailangan nyo gawin para matuluyan yung mga yan. Ngayon, kung malinis naman po ang inyong konsensya at wala naman talaga kayong utang, huwag nyo pansinin yan, no? Huwag nyo hong pinagpapapansin. Ngayon, kung hindi naman ho ganun ka-importante yung inyong number sa inyo, no, hindi naman, kumbaga, wala namang importance o wala namang connection sa ibang ninyo,
palitan nyo na lang ho number ninyo. No? Pero kasi kalimitan ngayon nakakonekta sa email, nakakonekta sa kung ano-anong tawag dito, social media, no? So, maaabala lang kayo doon kasi papalitan nyo ngayon yung number nyo. Pero, ano naman, kumbaga, yung peace of mind naman ninyo, yun naman ang kapalit. Di ba? Mawawalan kayo ng isipin, mawawalan kayo ng bubulabog sa inyo. Pero, bago nyo ho palitan yung SIM card po ninyo, no? Ano yan, linisin nyo na rin ho yung telepono nyo. Kumbaga, i-reformat nyo na lang. No? Para at least kung napasukan man ng malware yan o whatever, mawala na siya. Kumbaga, hindi na kayo matatawagan muli. Di ba? Kasi yo ganyan yang mga mga abusadong online lending apps na yan. Hindi ko malaman kung paano nila nakukuha yung mga ganyang klase ng detalye, di ba? Tsaka manloloko pa talaga, biruin nyo, ala naman kayong utang. Sisingilin kayo, sino ba naman ang matutuwa nun? Maski man ako, tawagan ako, singilin ako, wala naman akong utang, magagalit talaga ako at maiinis, di ba? Ganyan ho sila, no? Wala na ho tayong magagawa dyan, no? Kaya nga ako, lagi ko sinasabi, wag na wag niyo tatangkilikin. Kasi habang tinatangkilik niyo yung mga yan, ay dadami pa ho yung mga bugok na yan. O nakita niyo ho, ang dami ho nagsusulputan ngayon mga bagong online lending apps. O pag chinek nyo naman ho sa mga sa registered online lending platform, wala. O ibig sabihin illegal sila. Di ho ba? Yun nga ho mga na-revoke ang lisensya, nag-ooperate pa rin hanggang ngayon. Di ho ba? So yan kaya ho nandyan yung mga yan. Kasi tinatangkilik ninyo. Huwag niyo hong tangkilikin. No, kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kung meron man kayong utang, pag-ipunan at bayaran. Huwag po kayong magpaparsyal. No? Tapos, i-build nyo po yung inyong credit standing. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. No, kasi pagka maganda ho ang inyong credit standing, sasabihin ko sa inyo, bangko ho mismo lalapit sa inyo. Bibigyan kayong credit card. Tapos, pauutangin din ho kayo, bibigyan kayo ng mga loan. No? Pagka ho kasi maganda ang credit standing, ay sinabi ko sa inyo, kayo pa ho ang baka kayo pa tumanggi. No? Kasi pagka ho maganda ang credit standing po ninyo, no? Ibig sabihin lang ho noon, pagkakatiwalaan kayo. Pwede kayong pagkatiwalaan. O, di po ba? So, pag ngayon, syempre, ho yan negosyo yan So, bibigyan kayo ng loan yan. No? Tapos ang kagandahan pa niyan, hindi pa kayo mahaharas. Lahat ho ng batas, no, na nakakasakop po sa pagpapautang, sinusunod niya mga yan. Hindi kayo ihaharas niyang mga yan. Tsaka ang pinaka-importante no, ini-explain sa inyo yung inyong hiniram. Alam ninyo yung inyong obligasyon. Hindi basta-basta na padadalang ka ng pera, tapos after 7 days, maniningil na kagad. Actually, di nga 7 days, 5 days pa lang Pag hindi ka sumagot, lahat na ng mga nasa contact list na ninakaw nila, tatawagan na. Pagka dun ho kayo sa mga lending, financing at bangko na legitimate, kayo ng hiram, sasabihin ko sa inyo, tatanungin pa kayo kung tatanggapin nyo yung na-approve sa inyo. For example, nanghihiram kayo 100,000. Ang na-approve lang ho sa inyo, let's say 50. Tatanungin pa ho kayo. Ito ho lang na-approve sa inyo, 50. Okay lang po ba sa inyo? Pagka kaya nyo, yan, i-explain sa inyo. Ganun ho ang yun ang the truth in lending. Batas ho yan Di ba? Kaya nga ho yan ginawang batas. Kasi importante yan. Dapat yan alam nung nangungutang o nanghihiram yung kanyang obligasyon para magampanan niya. Di ba? Yung iba nga ho, sinasabi na sumasablay pa sa hulog di lalo na pag hindi mo in-explain, di ba? Ganun kayong mga katanga, kayong mga abusadong online lending apps. Doon nga sa ini-explain mo na may sumasablay pa lalo pagka hindi mo in-explain, di ba? Ano aasahan mo? Tapos kalimitan yan, siyempre, pagka magpapahiram ka, at least 1 month, sa inyo hindi 7 araw. Tapos yung interest nyo sa 7 araw, mas pataas pa. Doon sa sa ceiling on interest rate. Yung sa ceiling on interest rate, for 30 days yun, 15% per month.
30 days. Kayo, anak ng kamote, 10% per day. Ano kayo? Tapos 50% lang ang makukuha ng kliyente ninyo. Eh, sobrang salbahe nyo. Grabe, kumbaga kayo sa tubong lugaw eh. O, di ba? Masyado kayong abusado. Di ba? Hindi nyo madadala sa kung saan nyo gustong pumunta. Na kayo ng kamote. Pag nilisan ho natin itong mundo na to, hindi nyo madadala yan doon. Kung gusto nyo tumulong kayo ng maayos. Di ba? Pwede naman ho kayo magnegosyo ng ng parehas eh. Pero yung ganyan, ibang klase. O andun na ako, within 5 minutes, actually wala pa nga 5 minutes. Bibigyan nyo ng pera. Ano kapalit to? Sakit ng ulo, anxiety, tsaka depression. O dun sa mga nangihiram, gusto nyo ho ba yung ganun? Sumasakit ang ulo nyo, napakarami nyong iniisip. Sa dami na ho ng problema natin araw-araw, idadagdag nyo pa yung mga busadong online lending apps na yan. O hindi ho ba? Kung hindi naman ho talaga kailangan, huwag kayong manghiram. No? Kasi ho, kagaya ngayon, tignan nyo ha, papapansin ko ho. Kasi itong mga abusadong online lending apps, hindi ho nanghihingi yan ng proof of income. O, nakita nyo ho, kahit walang trabaho, kahit estudyante, kahit tambay, o, hindi ko sa sila, sinisino ha, o, binibigyan. O, kaya ka nga nangutang kasi ikaw may pangangailangan ka at kaya mong bayaran. Andun na ako, nagipit ka. Nagipit ka ngayon, may pangangailangan ka. Ngayon, kaya ka inapruban nung lending na yan kasi alam niya na may kakayanan ka magbayad. Diba? Kasi obligasyon ng lending yun eh. Ano nangyayari ngayon? Kahit walang trabaho, estudyante, papahiramin. Eh, ano ibabayad nun? Luko-luko pala kayo eh. Oh. Tapos pag hindi nakabayad, haharasin nyo. O, diba? Eh, samantalang obligasyon nyo yan. Oh. Kaya nga may credit investigation, may evaluation. Oh. Tapos kayo, anak ng kamote, nilampasan yung lahat yun. Bigay lang kayo ng bigay. O, ano kayo? Anong nangyari tuloy sa inyo? Tapos pag hindi kayo makakasingil, haharasin nyo. O, kayo may gawa niya, sakit ng ulo nyo na yan eh. O, itong nyo ulo nyo sa pader. Puro kayo gago eh. Diba? Tapos pag hindi nakabayad, kasalanan ng kliyente, hindi mo in-educate eh. Diba? Obligasyon nyo yun, i-educate yung kliyente ninyo. Kaya nga may the Truth in Lending Act. Tigas ng ulo nyo. Oh. Tapos kagaya wala namang kautang-utang. Ano kayo ng kamote? Nadamay lang dahil dun sa pinsan. Sinisingil nyo. Sige nga. Ay nako. Hindi ko maintindihan sa inyo kung anong utak meron kayo. Diba? Doon sa nagtanong, huwag niyong intindihin yan. Kagaya na sinabi ko sa inyo, kung hindi naman ganun ka-importante yung SIM card niyo, yung telephone number niyo sa inyo, palitan niyo na lang. No? Tapos, kung konektado man yan sa man social, palitan niyo na lang din ho. No? Abala lang ho talaga. Kaya lang, hindi naman ho sasakit ang ulo niyo. Hindi kayo maaabala na may tawag ng tawag, may message na message. Sisingilin kayo, wala naman pala kayong utang. O, di ba? Ganun na lang ho ang gawin po ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahin po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.